Sin, huwag kang magpag-alagala dito. Mama, natatakot ako. Mula ngayon, magiging alagad na kita. Ginoo, ang dalagang ito ay paikot-ikot sa paligid ng villa ilang araw na. Plano ko sanang imbestigahan pero nalaman ko na wala akong makukuhang impormasyon tungkol sa kanya. Walang makuhang impormasyon? Kawili-wili. Paano kaya kung dalhin ko siya dito? Nakakatuwa. Sasamahan kong maliit na daga na ito. Sabi ng guro, may iniwang tanda rito. Kapag nakahanap ko iyon, sasabihin niya sa akin ang totoong nangyari sa malaking sunog noon. Bakit hindi ko mahanap? Mukhang kailangan kong maghanap sa loob. Sino ka ba? Huwag kang kabahan. Pareha lang tayo ng pakay dito. Magnanakaw ka rin? Naghahanap ng isang bagay? Mabuti, pero gawin mo ang sayo at gagawin ko ang sa akin. Basta huwag mo akong istorbuhin. Paano ka nakapasok? Hindi nakalak ang pinto, kaya pumasok lang ako. Hindi nakalak? Bakit di mo agad sinabi? Ikaw nagsabi na huwag kitang gambalain. Ikaw... Baka nandito. Ang kahon na yan. Mahigpit ang pagkalak. Ano ba talagang hinahanap mo? Hindi ko sasabihin. Nahanap ko na. Magnanakaw lang ng alak. Magnanakaw lang ng alak. Ang nasa gitna sa itaas ang pinakamahalaga. Ang sa kaliwa ng pangalawang patong, pinakamainam ang lasa. Marami ka pang alam, pero hindi ako nandito para maghanap ng alak. Lihim ito, pangako. Huwag mong sasabihin kanino man. Sige, Tingnan mo. ano yan? Nakatago pa sa loob ng alak ko. Ano yan? Hindi ko talaga pwedeng sabihin. Aalis na ako. Sana matagpuan mo rin ang hinahanap mo. Aalis ka na lang? Gusto mo bang tulungan kitang maghanap? Hindi naman. Pero ginulo mo ang silid aklatan ko at sinira mo ang koleksyon ko ng alak. Kailangan mo kong bigyan ng paliwanag. Silid aklatan mo ito? Bahay mo ito? May ati kasi yung ako. Pag natapos ko bukas, babalik ko para ayusin. Ayos ba? Yung alak naman, magkano to? Pabayaran ko. Rap ng 1982, $200,000. Kalkulahin ko ayon sa palitan ngayon. Magkano ba ang dapat kong ibigay sa'yo? Anong tinitingnan mo? Wala akong ganong kalaking pera. Anong gagawin ko? Ano sa palagay mo? Ko yung pogi. Kahit wala akong ganong pera, may lakas naman ako. Magtatrabaho ako para mabayaran. Ayos ba? Anong pangalan mo? Future Sim. Pumunta ka bukas. Salamat po. Magkita tayo bukas. Master, nandito na ako. Master? Kung wala si Master, ako na lang titingin.
Mahal kong alagang disipulo, ayon sa aking pagtutuos, hindi natin kayang bayan ang alak na iyon. Kaya nauna na akong umalis. Mag-ingat ka na lang. Tandaan, huwag mong ibubunyag ang iyong pagkakakilanlan. Makikita lang tayo ulit kapag may pera na tayo. Sobra ka naman siya, Sanze! Sino yan? Huwag kang gagalaw. Sino ka? Miss, ang sandatay walang mata. Mas mabuti pang mag-ingat ka, ha? Si Yang Master Lu ang nagpadala sa akin. Yang Master Lu? Sino yon? Si Yang Master Lu? Hindi mo kilala si Yang Master Lu? Si Yang Master Lu ng Jiangsheng, matatag at mabagsik ang paraan, matalino at mabilis magpasya. Tinatawag din siyang hari ng Huhu Pavilion. Siya mismo si Yang Master Lu, ang villain na pinasok mo kagabi. Sa kanya yun. Ah, siya pala. Ipinadala kanya para bantayan ako. Sabihin mo sa kanya, ng maliit na babae, kapag nangako, hindi tumatakas. Gano'ng katagal nagbabantay sa akin? Wala akong pagkain ngayon. Hintayin mo ako at ipagluluto kita. Hindi na kailangan. Sabi ko, hintayin mo. Hindi libre itong pagkain. Isasama ko sa utang ko sa'yo. Halika. Ay, miss, hindi na kailangan. Talagang hindi na kailangan. Ay, nako. Hintayin mo ko dito. Sige na nga. Salamat sa'yo, miss. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Tutulungan na kita. Eto. Mag-ingat ka. Ilagay mo yan sa mesa. Anong klaseng lakas ang meron ng babaeng ito na kaya niyang buhatin ng ganito kabigat na baboy ramang kahit walang gamit? Sir, Bakit ka nandito? tinitignan ko lang kung totoo bang wala kang pera pambayad sa alak ko. Kuripot. Sir, gusto kong malaman kung sino talagang nasa likod niya. Matulog tayo dito ngayong gabi. Sino yan? Ikaw? Bakit ka nandito? Hindi ba ikaw nagsabi na pupunta ako? Wala akong sinabing ganon. Eh, nandito ka na rin. Sabay na lang tayong maligo. Sabi ni Master, ikaw'y banal na bukal. Pwede ka magpahinga ng panatag. Patibong ng kagandahan. Lumilitaw ng buntot ng lobo. May mga mamamatay tao na nagtatago sa paligid. Kuya? 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 Sabihin mo, sino nag-utos sa'yo na patayin ako?
Sabihin mo, sino nag-utos sa'yo na patayin ako? Aray! Kuya, may gustong pumatay sa'yo. Nagpapalusot ka pa. Sino nagpadala sa'yo? Anong palusot? Nasisira na bang pag-iisip mo? Kanina malinaw na gusto mo akong patayin. Hindi totoo. Nakita ko lang sugat mo at naging curious ako, kaya hinawakan ko. Totoo ba talaga? Kuya, bakit may sugat ka na ganito kalaki? Wala ka nang pakialam doon. May sakit ka ba? Umuwi na tayo. Masakit ba yung kanina? Wala yon. Magbis ka na at umuwi. Baka lamigin ka. Zangkian, ano sa tingin mo ang nangyari kanina? Mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Ang lakas niya ay mas mataas kaysa sa akin. Kung gusto kanyang saktan, kahit andun ako, hindi kita maililigtas. At saka, kung gusto kanyang patayin, hindi naman siguro... bibigyan ka ng CPR, di ba? Kahit na wala siyang kinalaman dito. Yung itim na pakpak na yun na lumitaw dito ay nangangahulugan na makakahanap tayo ng bakas mula sa kanya. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko siya. Tandaan mo, huwag kang gumawa ng ingay. Opo. Kuya, ayos ka na ba? May aasikasuhin pa ako sa kumpanya. Hindi na ako matutulog dito. Mahirap ang daan dito. Bukas, magpapadala ako ng helicopter. Kuya, may helicopter ka? Ano bang espesyal sa helicopter? Sasabihin ko sa'yo, yate, villa, pribadong isla. Walang bagay na hindi mo maisip na wala si Young Master Lu. Lahat meron siya. May asawa po ba kayo? Yun ang wala talaga. Young Master, Ako na. May gusto ka bang ipagawa sa akin? mag-aral ka na lang. Mag-aral? Hindi pwede. Nandito ko para magbayad ng utang. Bawat buwan na mag-aaral ka ay katumbas ng isang buwan ng pagtatrabaho para sa akin. Kada buwan, may sahod ka ng 10,000. 10,000? Sige. May kailangan ka pa? May kailangan akong gawin. Lalabas muna ako sandali. Pwede. Bumalik ka agad. Mag-ingat ka. Salamat. Sundan mo siya. Opo. Young Master, si Lu Ting ay may dinalang babae sa mansion ng Lu. Hindi ba't hindi siya mahilig sa babae? Istigaan mo para sa akin ang background ng babaeng yon. Opo. Labing-2 taon na. Ayaw pa imbestigahan ni Master tungkol sa mga nangyari noon. Kaya wala na si Master. Pwede ko na siya sa atin. Uy, miss! Naliligaw ka ba? Gusto mo bang ihatid kita pa uwi? Alam mo ba kung saan ang Yongchung Road? Yung Chung Road ba? Alam ko. Daanan ko lang. Ganito na lang. Sumakay ka na at ihatid na lang kita. Sige, salamat. May sofa dito. Umupo ka muna. May tatawagan lang ako. Ang langot pala ng sofa na to. Ate Ying, sakto hinahanap kita. Ay, sobrang busy ko ngayong araw. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ate Ying, huwag kang magalit. Tignan mo kung anong dala ko sa'yo ngayon. Magandang klase to. Itong dalagang to, magandang potensyal. Itong pera para sa'yo. Pag natapos ang usapan, hahatiin na natin. Pwede. Ate Ying, alis na ako. Uhaw ka na siguro, Iha. Halika, uminom ka ng tubig. Salamat. Tamang-tama. Nauhaw talaga ako. Iha, ilang taon ka na? Asa na yung kuya na nagdadala sa akin? Umalis na siya. Ano? Ganito na lang. Dadalhin kita sa isang lugar. Hahanapin natin siya. Bilis! Halika, isuot mo ito. Pwede ba talagang isuot ito? Kung ayaw mong isuot yan, hindi kita dadalhin para maghanap ng tao. Sige na nga.
Totoo nga. Parang Diyos na inosenteng ganda. Ay nako. Gusto. Ito ba ang bago ninyong pinakamaganda? Oo, Buso. Maganda, maganda. Eto na. Ay nako, salamat Mr. Su. Nandito ka na. Paglingkuran mo mabuti si Mr. Su. Yushusen, nandito ka para maghanap ng tao. Mamaya, kahit anong mangyari, huwag kang padalos-dalos. Huwag na huwag mong ibubuhay ang pagkatao mo. Ang liit ng bewang na to. May lakas ka ng loob na saktan ako. Ngayon, ipapalasap ko sa'yo ang tapang ko. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Huliin niyo yung babae niyon! May gamot ang iniinom mong tubig. Uminom ka ng aming inuming nagpapasunod. Gusto mo pa rin makalabas ng ligtas? Walang hiyang bata ka. Tignan mo kung paano ka makakatakas sa mga palad ko. Walang hiyang bata ka. Tignan mo kung paano ka makakatakas sa mga palad ko. Pero huwag kang mag-alala. Magiging banayan ako sa'yo. Hulihin niyo siya! Bilis! Ha! Ang babae ni Luting. Nakaka-excite isipin! Ang tinatawagan mo ay pagtutuloy hindi makontak. Sana walang masamang nangyari. Mr. Lu, Anong balak mong gawin sa kanila? ang galing nila ay sobrang mahina. Paparusahan ko sila sa pintuan na sumigaw na 100 beses nang ako'y isang mahina. Salamat po, miss. Salamat po. Mr. Lu, ako na. Mas mabuti pa kasi sipa ng sako. Punasan mong kamay mo. Salamat, Mr. Lu. Ayos ka lang ba? Mukhang ngayong araw, hindi na ako makakabalik para mag-imbestiga. Mr. Lu, natulungan mo na akong magigante. Umuwi na tayo. Sige. Sabihin mo kay Fang Jian na mga taong ito ngayong gabi. Ayoko na makita sa Jiangsheng. Opo, yung Master Lu. Nalaman mo na ba ang pinagmulan niya? Mr. Fang, ginamit ko na lahat ng koneksyon natin. Parang bigla na lang siyang lumitaw. Wala siyang kahit anong impormasyon. Baka si Luting ang nag-block ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Ano ba talagang pinagmulan ng babaeng ito? Bakit gano'n na lang siya pinapahalaga ni Luting? Mr. Fang, tungkol sa pagkakakilanlan niya, may matapang akong hula. O sige, sabihin mo, posible kayong anak siya sa labas ni Luting? Ilang taon pa lang si Luting? Pwede ba siya magkaroon ng anak na ganyan katanda? Mr. Fang, may isa pa akong hula.
Sige, sabihin mo, usap-usapan na gusto ni Luting ang mga lalaki. At ang grupo ng mga tauhan niya ay mga lagang lalaki niya, Mr. Fang. Posible kaya sinasadya niyang panatilihin ang babaeng ito sa tabi niya. Parang may tago na gusto niya pala ang mga lalaki. Tanga ka ba? Ang taas ng katayuan ni Luting. Kung gusto niya ng lalaki, kailangan pa ba niya magtago? Mr. Fang, may isa pa akong maganda. Lumayas ka! Aalis na ako ngayon din. Ituloy yung pagbabantay sa kanya para sa akin! Kausapin mo si Principal Shin ng Beijing. Magdodonate ako ng 2 gusali ng library. Gusto ko ipasok si Yusho Sin sa paaralan. Opo, yung Master Lu. Oo nga pala. Ang cellphone na gusto mo, naipadala ko na sa tao. May nakalagay na itong tracking program. Kailangan mo lang buksan sarili mong phone at makikita mo lahat ng impormasyon sa phone na yon. Miss Yu! Nakala na ang almusal. Pwede ka nang lumabas at kumain. Sige. Mr. Lu, lalabas ka ba? Mr. Lu, Para sa'yo to. Hindi mo ba bubuksan? para sa akin? Cellphone pala? Salamat, Mr. Lu. Dinala ng kasintahan sa bahay? Dinala ng kasintahan sa bahay? Hello, Miss Wang. Anong nangyayari? Madam, sabihin ko po sa inyo, yung dalaga, ang pangalan niya Yusho Shin. Ngayong taon na siya ay mag-18. Isa siyang ulila. Pero siya maganda at sariwangan niyo. Mabait din ang ugali. Magliyo at kaakit-akit. Kapag nakita niyo po siya, siguradong magugustuhan niyo. Ay, mabuti. Sa wakas ay kinig ang langit. Sa wakas, ay nakaisip ng batang ito. Miss Wang, kung may mangyari man sa kanila, ulit mo sa ginang detalyado. Oo, naintindihan ko. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Wow! Mukhang sarap kainin. Pagkatapos ng almusal, papasamahan kita kay Aling Wang para mabili ng damit. Hindi na kailangan, Mr. Lu. Susutin ko lang yung hindi mo na ginagamit. Hindi pwede. Dati kasi ang sinusuot ko, ang damit na ayaw na ni Master. Ay naku, senyorita Yu. Tingnan mo naman ang sinasabi mo. Ang gandang-ganda mo. Kung hindi mo ayos ang sarili mo, sayang naman. Aling Wang, tawagin mo lang ko ng Xiaoyu. Xiaoyu, Ang ganda namang pakinggan. Uy, Xiaoyu, kung may makita kang gusto mo, sabihin mo na sa akin. Sige, salamat, Aling Wang. Xiaoyu, pumasok ka na muna. Sagutin ko lang ang tawag. Apa. Ikaw nga, isang kabet. Sino ka ba? At anong sinabi mong kabet? Ni hindi mo ako kilala, pero nang lakas loob ang agawan ng asawa ko, sinasabi ko sa'yo, akong pangalan ng pamilya Bai. At fiancé ni Luting. Ikaw ang fiancé ni Master Lu? Anong ibig sabihin ng kabet? Nagpapanggap ka pa? Ikaw ang pangatlong tao sa pagitan namin ni Luting. Nalakas loob ka pang saktan ako. Ang patuloy ka pang magdadaldal, ibabang kong ulo mo sa tiyan mo. Ikaw ang nang-amo kay Luting sa akin. Ikaw ang kabet. Tigil. Sino ang nanlakit sa amo namin si Miss Yu? Oh, si Miss Bai pala. Aling Wang, tulungan mo kung ayos ang walang hiya ng kabit na ito. Ipapakiusap kay Luting na bigyan ka ng bonus. Miss Bai, magsorry ka kay Miss Yu. Hihingi ako ng tao sa kabit na ito. Miss Bai, sinasabi ko sa'yo, ayusin mang bibig mo ha. Kayo! Sumasobra na kayo. Hindi ko kayo palalampasin.
Miss Bai, hindi ka pa pwedeng umalis. Nasira mong laman ng limited edition ng palda ng tindahan. Kailangan mo magbayad. Ikaw na hamak na sales lady na nangahasang harangin ako. Maniwala ka sa hindi. Sirain kong tindahan ito at papawala ka sa Jiangsheng. Aba, hindi ko alam na ang pamilya Bai ay ang may-ari ng Jiangsheng. Luting! Mr. Lu! Mr. Lu! Inaapi niya ako. Bai Shui, Luting, ano nangyayari? mag-sorry ka. Patawad. Hindi ko marinig. Pasensya na. Mali ako. Patawarin mo ako. Sige, wala namang problema. Bayaran mo. Oo, babayaran ko. Luting, huwag ka nang magalit. Dalin niyo siya. Dalin niyo siya. Papa. Luting, anong ginagawa mo? Luting! Mr. Lu, anong ibig sabihin ng kabit? Bakit mo naman natanong yan? Kanina, sabi ni Bai Shuwei, ikaw ang fiancé niya at ako ay kabit, pero hindi ko alam anong ibig sabihin nun. Miss you, huwag mong pansinin ang kalokohan niya. Ang amo namin at ang pamilya Bai, walang kahit anong ugnayan. Mula ngayon, wala na maglalakas loob na sabihan ka ng ganyan. Ang ganda na napili mong damit ni Sir Lu. Kung maganda, subukan mo. Eto, babayaran ko na. Ipadala sa bahay ng Lu. Sige po, Mr. Lu. Aling Wang. Show you? Ano bang mga gusto ni Mr. Lu? Ang amo natin, isa siyang workaholic. Bukod sa buhay, trabaho lang. Bukod sa trabaho, trabaho pa rin. Sige na nga. Show you, balak mo bang magbigay ng regalo sa kanya? Oo. Ganito. Halika, halika. Salamat, Aling Wang. Mr. Lu, Anong nangyari sa binti mo? wala naman. Nadulas lang ako. Saan ka ba nanggaling? Ito'y para sa'yo. Gusto mo ba? Hawthorne candy? Ako mismo umakyat sa bundok para pitasin. Tikpan mo, Mr. Lu. Kaya ka pala nasugatan kasi umakyat ka pa sa bundok. Ayos lang. Nilagyan ko na ng gamot. Tingnan mo. Salamat ha. Tikpan mo, Mr. Lu. Matamis. Mr. Lu, sabi ni Master, hindi dapat laging balikan ang masakit na nakaraan. Parang pinaparusahan mo sarili mo. At pati ang nagmamahal sa'yo. Sakit pa bang paa mo? Hindi na. Namamaga na nga sabi mong ayos lang. Mr. Lu, kaya ko naman maglakad mag-isa. Sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Zhangxiang. Opo, Mr. Lu. Tawagin si Wei Si. Opo. Laulo, anong nangyari? Gabi na. Wei Si, tingnan mo nga kung anong problema sa binti niya. Sige. Masakit ba dito? Dito masakit? Wala namang problema sa binti niya. Medyo na-strain lang ang kalamnan ng binti. Hindi na kailangan ng gamot. I-hot pressure nyo na lang. Sige. Pupuntahan ko muna si Aling Wang para magdala ng mainit na tuwalya. Sige, walang problema. Shose. Show you are. Sa wakas na kilala mo rin ako. Shose, miss na kita. Namiss din kita. 12 taon nang nakalipas nang masunog ang bahay ng pamilya Yu. Kala ko, buti ayos ka lang. Sa mga taong ito, sa pamilya Yu ka ba nakatira? Hindi. Nung nasunog ang bahay namin, nadaanan ko ng Shifu at iniligtas. Pagkatapos, sumama ko sa kanya sa bundok, kamakailan akong bumaba at pumunta sa bahay ni Mr. Lu. Bakit hindi mo ko hinanap pag-uwi mo? Sabi ni Shifu, kung malalaman na sila sa sunog na nabuhay pa ako, siguradong pupuksahan nila ako hanggang sa huli. Kaya sinabi niya sikreto lang, bawal makipag-ugnayan sa kahit sino. Alam ko na, hindi ito aksidente. Pero si Shifu at si Mr. Lu ay sobrang bait sa akin. Sige, kapag may pagkakataon, ako mismo magpapasalamat sa Shifu mo. Si Mr. Lu, hindi pa alam totoong pagkatao ko. Itago mo muna. Sige. Yung Master Lu, tumawag ka rin si Principal Shi sa akin. Sabi niya, nakaayos ng pagpasok ni Messi sa makalawa. Sabihin mo kay Principal Shi na ilang araw pang maaantala ang pagpasok ni Yu Shusin. Mag-aral ka mabuti. Ako nang bahala sa paghahanap ng salarin. Salamat Kuya Shause. Pero masyadong delikado ito.
Ayaw kong madamay ang iba. Tinatawag mo nga akong kuya? Hindi ba pamilya mo ako o hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Sige yan, Master Lu. Isa pa, tinanong ni Principal Shi kung si Miss Yuba ay kailangan ng school bus. Hindi na kailangan ng school bus. Magpapadala ko ng tao para magsundo. Hindi na kailangan ng school bus. Magpapadala ko ng tao para magsundo. Sa mga susunod na araw, bawasan ang galaw at magpahinga ka na mabuti. Ano bang ginagawa niyo kanina? Master Lu, pwede na ba akong pumasok sa school? Sabi niya kanina, medyo nagugutom siya. Kaya gusto ko sanang samahan siyang bumaba para kumain. Kapag gumaling ng binti mo, saka ka na pumasok. Talagang okay lang ako. Magte-therapy ako ng maayos. Please, Mr. Lu. Gusto mo na talagang pumasok? Sige na nga, papasabihin ko kay Aling Wang na magluto ng kaunti sa makalawa. Ihatid kita sa paralan. Salamat, Mr. Lu. Luting, bakit mo kasamang kabit na yan? Luting, bakit mo kasamang kabit na yan? Alam ko na kung anong ibig sabihin ng kabit. Hindi mo lang ko iniinsulto, pati rin si Mr. minamaliit mo. Ay, nakuslaw ka pang saktan ako. Luting, ano bang ginagawa mo? Akong tunay mong fiancé. Kalokohan. Walang kinalaman si Mr. Lu sa'yo. Ang lakas ng tama kanina, masakit ba? Hindi naman. Pumasok ka na, pupunta pa ako sa principal. Babalikan kita pagkatapos ng klase. Sige po. Kayo! Sama-sobra na kayo! Hintayin niyo lang. Hindi ko kayo palalampasin! Pag bumaba pala ng sasakyan, kailangan palalik ka ng driver. Dr. Wei! Miss Yu, maayos na ba binti mo? Wala na talagang problema. Bumalik ka agad sa kwarto mo at magpahinga. Aakyat pa ako para sa meeting. Mr. Lu, maga pa ngayon. Pwede ba kung lumabas sandali? Bumalik ka agad sa kwarto mo at magpahinga. Aakyat pa ako para sa meeting. Mr. Lu, maga pa ngayon. Pwede ba kung lumabas sandali? Bumalik ka bago mag 9. Sige po. Bakit? Kuya Chelsea, pwede mo ba akong isama pa para magbisita? Sige. Kuya Chelsea, anong nangyayari? Parang may sumusunod sa atin. Siguradong si Zhang Xiang yan. Shock na hindi kumpani si Mr. Lu sa akin. Humawak ka ng mahigpit. Tignan mo kung paano sila iiwasan ni Kuya. Nandito na tayo, baba na. Kuya Chelsea, bigla akong natakot. Nandito naman ako, bakit ka natatakot? Pareho pa rin ang gagaya ng dati. Lahat ng ito ay binalik ko batay sa alaala. Kuya Chelsea, salamat sa'yo. Walang anuman. Basta nandito si Kuya, lagi kang may tahanan. Luting, nakita mo ba? Si Yu Shushin at ang lalaking ito, shock na may ginagawang masamang bagay. Kung may marinig man akong kahit isang chismis tungkol kay Yu Shusen, hindi ko palalampasin ang pamilyang Bai. Nasaan ka ngayon? Ako? Kanina lang, sinusundan ko pa sina Miss Yu at Dr. Wei. Pero, Nawala mo sila? Young Master, paano mo nalaman? Ang galing mo Young Master, bigyan mo pa ako ng oras. Sigurado akong mahanap ko sila. Hindi na kailangan. Bumalik ka na. Young Master, ito ay lokasyon ni Miss Yu? Dito banda? Ito yung lugar ng mga mansyon. Ako na mismong susundo sa kanya. Ibigay mo sa akin ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Suriin mo ito ulit na mabuti. Naiintindihan ko po. Sino may-ari ng villa nito? Kailan sila dumating dito?
Ang villa na ito ay binili ni Dr. Wei ilang taon nang nakalipas. Pasok nilang dalawa, nasa bakuran lang sila nag-uusap. May problema ba? Kung ganon, ayos na ako. Dr. Wei, pagpasok niyo sa villa, talagang may dumating. Sinunod ko lang ang hiling niyo at sinagot ko na. Maraming salamat. Walang anuman. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ang bilis dumating ni Mr. Lu. Paano nalaman ni Mr. Lo na nandito tayo? Alamang may tracker sa katawan mo. Alamang may tracker sa katawan mo. Pero ayos lang. Hindi niya matutunto ng lumang bahay ng pamilya Yu. Noon, binili ko ng lugar na ito. Mukhang may susunod na sa'yo. Sige, uuwi na ako. Sige, Dr. Wei. Paalam. Mr. Lu, susundin mo ba ako pa uwi? 8:30 pa naman na, hindi pa alas 9. Tara na. Umuwi ng iba. Dapat umuwi ka na rin sa bahay natin. Sige po. Mali bang pagali ko? Kahapon yung babae. Gaya ng mali sa driver niya. Ay, Anong ginagawa mo? hinalikan kita, Mr. Lu. Saan mo ba natutunan ng mga kalokohan na yan? Hindi mo palabas ang mga ganito, Mr. Lu. Hindi naman. Ayos kung ganon kasi nakita ko sa iba, ganito sila humalag sa driver. Ngayon na dinala ka ni Weishi. Hinalikan mo ba siya? Nakalimutan ko, sa susunod na lang. Yushusin! Simula ngayon, bawal ka nang humalik sa iba. Ano na kay Weishi? Naintindihan mo? Nandito na ako! Shire! Nandito ka na! Kumain ka muna. Pupuntan ko si Dr. Wei. Anong nangyari? Ay, si Young Master. Anong nangyari kay Mr. Lu? Huwag kang pupunta. Si Young Master ngayon, wala talagang malay. Si Dr. Wei lang pwedeng lumapit sa kanya. Mr. Lu! Ay nako! Mr. Lu! Mr. Lu! Shire! May susi ako dito. Ibigay mo sa akin. Hindi. Siguro nakakatakot. Huwag. Hindi siya nakakatakot. Layas! Layas! Shire, huwag na tayong pumasok. Hintayin natin si Doktor para siyang humawak nito. Ano ba talaga nangyari kay Mr. Lu? 12 taon na nakalipas, ang pamilya ni Young Master ay malupit ng pinatay. Nagkaroon siya ng post-traumatic stress disorder. Kapag magkahintulan na sitwasyon, pwede siya atakihin muli. Sigurado nahihirap ngayon si Mr. Lu. Sasamahan ko siya. Mr. Lu? Mabas ka! Mr. Lu? Anong balak mong gawin? Ako ito, Mr. Lu. Narito ako para protektahan ka. Huwag kang matakot. Ligtas ka na. Wala nang panganib. Huminga ka ng malalim, Mr. Lu. Yushusin, kapag nangyari ulit ito, lumayo ka sa akin. Mr. Lu, ngayon sigurado nahihirapan ka. Sasamahan kita. At naniniwala ako na hindi mo ko sasaktan. Tanga ka. Dr. Wei, ayos na siyang master. Pasensya na, napaabala ka. Ayos na? Sigurado ka? Oo, Nasaan siya? Pupuntahan ko siya ngayon. kumakain kasama si Shoyer. Pumasok ka. Kuya,
Dr. Wei. Miss you. Dr. Wei, kumain ka na ba? Gusto mo bang sumabay sa amin? Pwede bang sumabay si Dr. Wei kumain kasama natin? Sige, umupo ka. Dr. Wei, ito. Salamat. Dr. Wei, itong paborito ko, sweet and sour pork. Tikman mo. Sige, titikman ko ng maigi. Young Master. Young Master, bakit kaunting kinakain mo? Hindi pa rin ba maginawa pakiramdam mo? Mr. Lu? Wala akong nararamdamang sabit. Buti naman, itong sweet and sour pork na may pinya. Ang sarap nito, tikman mo. Huwag mo kong intindihin, kumain ka rin. Huh? Mr. Lu, hindi pa ako busog. Tama ng kain. Ang kulit mo, itatapon na kita palabas. Huwag po. Busog na ako. Ayoko na. Pag-isipan mo mabuti kung anong mali ang nagawa mo. Kung hindi mo maisip, babawasan ko ang sweldo mo. Dahil ba sa sobra kong kumain? Hindi, babawasan ko ang 10,000 kada buwan. Mag-isip ka pa. Ha? Dahil ba kinain ko yung paborito mong pagka na sweet and sour pork? Bawas ulit ng 10,000. Kung hindi mo pa rin alam, itatapon na talaga kita. Wag! Mr. Lu, hindi ko talaga maisip. Pwede mong bigyan mo ako ng pahiwatig? Ako ang amo mo. Kahit kailan, sa akin ka lang dapat mabait. Hindi sa iba. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Mula ngayon, sa'yo lang akong mabait. Ganyan ang mabait. Totoo ba yung sinabi mo? Oo naman, madam. Ang batang amo ngayon, marunong namang selos. Kanina, dumating si Dr. Wei para gamutin si amo. Si Miss Yu naman, inaya siyang maghapunan. At alam mo bang nangyari? Biglang ibinagsig niya ang mga chopsticks at binat si Miss Yu palayo. Boss, lumabas na ang resulta. Sabi nila, si Suji ang may gawa sa loob ng club, yung taong nanakit kay Miss Yu. Si Suji, hindi ba pinalayas ko na siya sa Jiangsheng? Ano pa bang magagawa niya? Sa likod niya, may ibang tao pa. Shower, ano nangyari sa'yo? Ha? Scorpion? Shower, ihati na kita sa ospital. Hindi na, may dala na akong lunas. Sigurado ka ba dyan? Masabuti ba sa ospital? Ito yung mismong ginawa ng aking master. Magkakagaling to. Sigurado ka ba dyan? Kailangan na ng oras para mawalang lason. Shoyun, okay sabi magpapaalam ako. Ihahatid na kita pa uwi. Hindi ako mapapalagay kung mag-isa ka. Ihahatid na kita pa uwi. Hindi ako mapapalagay kung mag-isa ka. Hindi napatay ng Scorpion. Hello? Masama ito. Nalagot si Shoryuer. Alam mo ba kung sino? Iniimbestigahan pa po. Yung tong pinadala ni Young Master Liu para bantayan si Suji. Kanila nang tumawag. Sabi niya, palihim na bumalik si Suji sa Jiangsheng. Ngayon, habang si Miss Yu dinukot, baka makinalaman siya rito. Suriin niyo. Opo.
ikaw pala? Huwag kang magaksaya ng lakas. Ang ganyang kakapal na kadena, kahit gaano ka kalakas, hindi ka makakawala. Sinasabi ko sa'yo, lahat ito dahil sa'yo. Dahil sa'yo, pinalayas ako ni Luting sa Jiangsheng kung talagang gusto ka niya. Ngayon, sisirain na kita. Ipaparamdam ko sa kanya kung paano mawala ng lahat. Luting, ipapakita ko sa'yo ang mahal mong alaga. Magpaalam ka na sa kanya. Suji, kung gagalawin mo kahit isang hibla ng buhok ni Shusin, sisiguraduhin ko ang buong pamilya mo'y mamamatay kasama mo! Luting, ipapakita ko sa iyo ang mahal mong alaga. Magpaalam ka na sa kanya. Malapit ka na mamatay pero lumalaban ka pa. Papatayin kita. Nasalo. Mr. Lu. Mukhang ang ama talagang nahulog na ang loob. Aling Wang, ayos lang ba si Miss Yu? Ayos lang, inaalaga siya ng amo. Mr. Zhang, Mr. Shi, kung may sasabihin kayo, hintayin niyo muna ang pagdating ng amo. Nagagalit ba siya? Mukhang malalang sitwasyon. Tara, bilis-bilis. Mr. Lu, sa mga nangyari kay Sushin, malaki ang pananagutan ko. Dito mismo, ako'y humihingi ng paumanhin kay Sushin at tayo. Pagbalik ko, isiguraduhin ko ang mga guardia ipaparusahan ng mabigat. At higit pa roon, papalakasin namin ang seguridad ng paralan. Ipapangako ko sa iyo na ang bagay na ito ay hindi na mauulit. Ipapangako ko sa iyo na ang bagay na ito ay hindi na mauulit. Kung si Principal Shi ay talagang may sinseridad, mas mabuti pang magbitiw ka na. Mr. Lu, pinaghirapan ko ng 20 ilang taon bago ko makuha ang posisyong ito. Mr. Lu, patawarin niyo kung yung pagkakataon lang. Shiduo, hindi mo ba nakalimutan kung paano mo nakuha ang posisyon ng punong guro? Ang pagbibitiw ay hulong pagre-respeto ko sa iyo. Kung ako mismo ang kikilos, mas pangit ang kalabasan. Kung ako ang gagawa ng paraan, hindi magiging maganda ang magiging resulta. Mr. Lu, Gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? mas mabuti na, Mr. Lu, nandito ka ba kasama ko palagi? Bakit ba? Natatakot ako na pagising ko, babalik ka na agad sa kumpanya. Hindi na ako pupunta sa kumpanya ngayon. Sasamahan kita. Kung ganun, dahil binigay mong mahalagang oras mo para sa akin, ako rin sasama sa'yo sa mga gusto mong gawin. Kung meron man, sasamahan mo ba ako? Siyempre naman, handa kong samahan ka sa kahit anong bagay. Kung meron man, sasamahan mo ba ako? Siyempre naman, handa kong samahan ka sa kahit anong bagay. Bakit, Mr. Lu? Wala ka bang gustong gawin? Meron akong gustong gawin, pero hindi pwede ngayon. Bakit naman? Mr. Lu,
Mr. Lu, bakit hindi mo ko pinapansin? Dahil ka masyado kong madragdal, nagkakainis pa ako. Tignan mo nga yung kamay mo. Huwag kang makulit. Tinanggal ko na. Pwede mo na bang sabihin sa akin ngayon? Aray ko! Bakit mo ako pinanggal? Yan ang gusto kong gawin. Hindi masabi mo hindi pa pwede ngayon? Bakit bigla mo naman ginawa? Huwag ka na masyado magtanong. Kapag nagtanong ka pa, itatapon na talaga kita. Hindi mo naman ako kaya itapon, Mr. Lu. Mahal mo ako. Mahal kita. Ako, sino nagkasakisan ako ng ganito? Yung luting na yon, sumusobra na siya. Ngayon hindi pa kami kasal, may kabit na siya at ipinagpakalat pa. Wala man lang pakialam sa damdamin ko. Sige na anak, huwag ka nang magalit. May bibig ang ibang tao. Hindi natin silang papatahimik lahat. Ma, ganito ng tata sa akin ni Kuya Luting. Hindi mo na ako kayo ipagtanggol? Sige na, huwag ka nang magalit. Hindi ordinaryong pamilyang mga Lu. Ang pamilyang Bay, nakapangasawa sa kanila. Malaking karangalan na yun sa atin. Bilang isang lalaki, normal lang na may ibang babae kasama sa buhay niya. Bakit naman ganon? Yung babaeng yun, walang malanggalan sa akin. Baka lumala ito sa hinaharap. Sige na anak, magtiis ka muna. Kapag napangasawa na si Luting, maging asawa ka ng mga Lu. Marami kang para sila disipinahin. Hindi ba tikang masusunod? May lakas loob kong agawin sa harap ko. Shusing, sigurado mo pagsisihan na to. Sure you are. Ang sarap tingnan ng cake na to. Libre ko na sa'yo to. Hindi na kailangan. May buwan akong galing kay Mr. Lu. Hayaan mo na kung libre ka. Parang bayad ko na rin dahil hindi kita naprotektahan sa school. Sige na nga. Hoy! Hindi ko na pusang maliit. Ako mang tinatawag mo? Sino pa nga ba? Ikaw pala? Si Raul na stalker? Bakit ganyan ka magsalita? Gusto ko lang namang ihatid ka pa uwi. Sure you are. Kilala mo siyang master fan? Hindi. Nagkabanggalan kami nung isang araw. Mukhang weirdo tong taong ito. Lumayo tayo sa kanya. Hoy! Ano ba? Yung sinabi mo kanina, narinig ko lahat. Eh di narinig mo, manyak. Ako si Fang Jianggao. Isa rin akong malaking tao. Kung ganyan ka magsalita sa likod ko, kailangan mong managot. Alam mo na yan. Ano bang gusto mo? Aba, naggalit ang isang ligaw na pusa. Bakit mo ba ako sinuntok? Kung magsasalita ka, bakit ang lapit-lapit mo? Hindi naman ako bingi. Ang sakit ng dibdib ko. Gaano ba kalakas ang suntok mo? 2% ang lakas ko. 2%? Ang sakit sa pakiramdam. Hindi ako makahinga. Bilis, dalhin mo ako sa ospital. Sige na nga. Oo nga, mahina ako. Aray! Maliit na pusa, bakit ka ganito kalupit? Hindi mo man ako kinalalayan? Mas sumakit tuloy ang dibdib ko. Sinungaling. Anong niloloko ka sa'yo? Sabi mo, ewan ko ba, isang suntok lang yung binigay mo, ni isang hibla ng buhok mo, hindi ko man lang nahawakan. Kailangan mo kong bayaran. Paano mo gustong bayaran? Pakainin mo ako! Mr. Lu, pakicheck po ang mga plano ngayong taon. Mr. Lu, si Missy kasalukuyan kasama ni Mr. Fang Jiang sa Newman Restaurant. Alam ko na. May kailangan pa bang i-report? Kung wala na, tapos na ang meeting. Waiter! Isang plain rice at isa pang fried rice. Huwag kang sobra. Tao ka naman. Aray! Ang sakit ng puso ko! Sige na nga. May allowance pa naman akong galing kay Mr. Lu. Maliit na pusa, bayaran mo na! Magandang araw po, sir. 20,000 lahat. Siya magbabayad. Bakit ganito kamahal? Sure, pwede ba akong lamang bayad? Ako ang taya sa kain natin. Magandang araw. Sandali lang po. Nabayaran na pong mesa na ito. Ikaw ang nagbayad? Hindi. Itong si sir ang nagbayad. Mr. Lu, bakit ka nandito? Susunduin na kita pa uwi. Tama, busog na rin kami. Siya yun. Alis na tayo? Kayong dalawa, maghintay muna kayo sa labas. Susunod agad ako. Sige. Mr. Fang, parang interesado ka sa batang yon. Gusto ko talagang magpaturo sa iyo, Mr. Lu.
Napakakit kasi ng pusang ligaw na yon. Wala akong komento. Pasensya na kung ganun. Sa ngayon, sobrang gusto kong babaeng yon. Hindi ko mapigilan kung hindi ako makakahanap ng katulad niya. Wala na akong magagawa kundi agawin siya sa'yo. Mukhang masyado yatang komportable ang pamilya Fang ngayon. Kaya may oras ka pang magbiro ng ganito. Mr. Lu, huwag kang masyadong seryoso. Hindi ako sanay magbiro sa mga taong hindi ko kilala. Kung ayaw mong mailagay sa alanganin ng buong pamilya Fang, mas mabuti pang mag-ingat ka. Mukhang seryoso ka talaga sa pusang ligaw na yon. Kung ganon, mas lalo ko siyang aagawin. Nabusog ako. Bakit kasama mo si Fang dyan? Siya ang pilit at sumama sa akin. Sinuntok ko siya dahil nahihiya ako. Niyaya ko siyang kumain. Sa susunod na mangyari ito, tumawag ka diretso kay Zhang Chan. Hayaan mo siyang magayos. Sige, salamat, Mr. Lu. Boss, yung dumukot kay Miss Yu, sinabi niyang si Miss Bai nagbayad sa kanya. Nakakuha pa ako sa kanya ng pagkontrol. Ibay Shuwei na naman. Talagang walang matinong pag-iisip. Dalhin mo siya sa abandonadong pabrika. Hintayin mo ako doon. Naiintindihan ko po. Boss. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Mukhang hindi mo kailanman isinasa puso ang mga sinasabi ko. Ipainom mo sa kanyang pangpakontrol. Opo, boss! Bantayan mo siya dito. Bukas, dalhin mo siya sa impilan. Luteng, namamatawa ako alang-ala sa katotohanan ng mong fiancé mo. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako. Luteng. Fiancé? Karapat dapat ka ba? Luteng! Ano? Ang Lu Corporation ang nitanggal ng lahat ng ugnayan sa pamilyang Bai. Nawawala ang anak ko. Chen Yuan, anong gagawin natin? Hanapin ang anak ko. Young Master, nakabalik na kayo. Nasaan siya? Masamang pakiramdam ni Monsieur. Nasa itaas at nagpapapahinga. Mr. Lu, masama talagang pakiramdam ko. Yan daw ang sasakyan. Wala namang seryoso. Simpleng allergy lang. Uminom ka lang ng gamot at gagaling ka na. Kuya Shase, Xiaoyu, gising ka na? Talagang walang utang na loob. Hindi man lang ako ang unang tinawag pagkagising mo. Pasensya na. Noong nagka-problema ka noon, nasa abroad ako para magtrabaho. ayos lang yun. Isa pa, allergic ka sa salmon. Bawal kang kumain yan ulit. Naintindihan ko po. Salamat, Kuya Shase. Magpahinga ka muna. Alis muna ako. Sige po. May kailangan ka ba, Mr. Lu? Parang gusto mo talaga si Yu Shusin, ah. Oo, tapat ka nga. Wala namang dapat itago. Napakabuti ni Miss Yu, mabait at kaibig-ibig. Naniniwala kong walang taong hindi magugustuhan siya. Pero tinuturing ko lang siya bilang nakababatang kapatid. Kailan kayo unang nagkikilala ni Yu Shusin? Gusto ko ng totoong sagot. Bago pa lang, nung ipinagamot mo siya dahil sa pagkapilay niya. Talaga ba? Siyempre. Mr. Lu, may iba ka pa bang tanong? Kung wala na, babalik na ako sa trabaho. Mr. Lu, bakit parang hindi ka masaya? Kasi hindi ka mabait ngayon. Anong ginawa kong mali? Isipin mo. Mr. Lu, ayaw mo bang nakikipag-usap lang ako kay Kuya Shoshe? Mr. Lu, si Kuya Shoshe ay hindi ibang tao.
Sa mundong ito, maliban sa akin, kahit lalaki o babae, iba sila. Naiintindihan mo? Pati ba si Shifa iba rin? Tama. Tandaan mo, ako lang ang hindi nagsisinungaling o mananakit sa'yo. Naiintindihan? Sige na nga. Boss! Boss, may biglaang pagpupulang ang mga direktor. Sabihin sa kanila na maghintay. Apa, magpahinga ka ng maayos. Pupunta lang ako sa kumpanya para sa pagpupulo. Sige po. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako sa bahay ng maayos hanggang makauwi ka. Paalam, Mr. Lu. Bakit parang tinataboy mo ako? Hindi naman. Baka kasi mahuli ka sa pulo. Sa totoo lang, ayaw kong umalis ka. Kung ganun, samahan mo na lang ako sa kumpanya. Hindi pwede. Sabi ni Dr. Wei, kailangan pa kong subahan ng kalahating araw. Kung ganun, dito na lang ako sa bahay. Mr. Lu, Maging masunurin ka. Oy, butik pusang ligaw. Ang tagal na nating hindi nagkita. Oy, huwag ka munang umalis. May mahalagang pakay ko sa'yo ngayon. ano yun? Kilala mo ang taong ito, di ba? Kilala mo si Tito Ben? Sabi ko na nga ba eh. Siguradong interesado ka. Ano ba talagang alam mo? Sasamahan kita ngayon para makita siya. Sakay na. Shusin? Tito Ben? 12 taon na hindi tayo nagkita. Kumusta ka na? Ayos naman. Kayong dalawa mag-usap muna. Ipagluluto ko kayo ng pansit. Hindi na kailangan, Tito Ben. Yung nangyari 12 taon na nakalipas. Sabi mo sa akin ang totoo. Iha, nung araw na nasunog ang bahay ng pamilyang Yu, Naalala kong nandun ka. siguro nagkamali ka na nakita. Yung araw na yun, malinaw na malinaw pa rin sa akin. Pumunta ka para magligtas ng tao, pero masyadong malaki ang apoy, kaya umalis ka rin. Sabihin mo sa akin kung sino sila rin. Iha, nung araw na yon, nandun nga ako. Pero wala akong nakitang iba. Hindi ba inimbestigahan na noon at sinabi nilang aksidente ang sunog na yon? Tito Ben, pakiusap, sabihin mo ng totoo. Pwede ba? Oy, pusang ligaw. Mukhang hindi naman nagsisinungaling si Manong. Tutulungan kita mag-imbestiga dahan-dahan. Paano mo nalaman tungkol si Suno sa bahay namin? Ito yung maliit na sekreto na sa ating dalawa lang. Huwag mong sabihin kay Luting ha. Hindi mo balak saktan si Mr. Lu, di ba? Siyempre hindi. Matagal na tayo magkakakilala. Kailan ba kita sinaktan? Kahit na itong taong ito, mukhang nakakainis. Parang totoo nga na wala siyang ginagawang masama. Umuwi na tayo. Mr. Lu, ano nangyari sa'yo? Mr. Lu, bakit hindi mo ko pinapansin? Mr. Lu, galit ka ba? Mr. Lu, ano bang ginawa ko para magalit ka? Sabihin mo, aayusin ko. Mr. Lu, kasanan mo naman ako. Sige na, mali ako. Saan ka nagkamali? Hindi ko alam. Pwede mo bang sabihin sa akin, Mr. Lu? Naggalit ako dahil may isang tao dati na nangako sa akin pero nakakalimutan. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko talaga siya pinagkakatiwalaan. Gusto ko lang siyang tulungan na kung may gawain. Pabuti naman, Hindi ba curious ka kung anong gagawin ko? hindi ako nang hihimasok sa pribado mong bagay. Naniniwala ako na balang araw sasabihin mo sa akin ng kusa. Balang araw, sasabihin ko sa'yo. Young Master, Natutulog na siya. hindi ko pa kailanman nakita ang Young Master na ganito kaalaga sa isang tao. Mukhang iba talagang tingin niya kay Shayur.
Ooh. Good night, maliit na pusang ligaw. Huwag mong kalimutan ang ating maliit na sikreto, ha? Aling Wang, Po? tawagin mo si Zanchang. Opo, young master. Pa! Ma! Bakit niyo ako pinabalik ng ganito kaaga? 3 oras nang nakalipas, biglang lumabas ang balita na hindi pumasa sa kalidad ng materyales ng konstruksyon ng Fang Group. Bumagsik din ng malalang stocks. Siguradong may taong pakana dito. Ang pamilyang Fang natin, dito sa Jiangxing ay isa sa pinakamalaking pamilya. Para magawan tayo ng ganito, bukod sa Lu Group, walang ibang may kagayahan. Ang pamilyang Fang at Lu ay laging walang gulo sa isa't isa. Bakit bigla sila umatake sa atin ngayon? Anong dalan nila para gawin iyon? Alam ko na! So John, ano yun? Alam ko na kung bakit sila umatake sa atin. Hindi ko akalain maliit na pusang ligaw ay may ganun kalaking epekto sa kanya. Nagkakainis, bakit ka nandito? Nagpadala ko ng messages sa'yo pero hindi ka sumasagot. Kaya napilitan akong puntahan ka sa eskwelahan. Close pa tayo? Ang sakit ng puso ko. Tinulungan pa kitang hanapin ng tito mo. Sige, magluksa ka dyan. Aalis na ako. Ayaw mo bang malaman ang tungkol sa sunog sa pamilya Yu? Pinaghirapan ko ang pagsasaliksik niyan. Nalaman mo na? Tara na! Boss, masama to. Dinala ni Fang Chan si Miss Yu. Boss Lu, ang ating imported raw materials ay kinontrol ng iba. Hindi pa natin makukuha ang kargamento. May labing isang sangay pa na kailangan ng mga imported na materials. Fang Chan, ganito lang ba kababa ang ganting bawi mo? Ang natitirang stocks, ipamahagi ngayon sa pangangailangan. Ang bagong batch ng materyales, darating yun pinakamatagal bukas o makalawa. Tungkol sa pamilyang Fang, wala nang patawad. Opo, Mr. Lu. Ikaw mismo ang magbantay kay Fang Jan. Hanapin ang tamang pagkakataon para maibalik si Yu Shusin. Huwag mong ipakita na sinusundan mo siya. Opo. Pumasok ka! Bakit mo ko dinala rito? Ito ang isa sa mga paborito kong lugar na puntahan. Ikaw ang una kong dinala dito. Kay maliit na pusa, dapat maramdaman mong espesyal ka. Di ba sabi mo pagdating natin, sasabihin mo sa akin? Sandali lang at pupunta ako para tawagin ang saksi ng insidente. May pagkain sa mesa. Kumain ka kung gutom ka. Umalis ka na. Maghintay ka lang ng maayos sa akin, ha? Hintayin mo ako. Bantayin mo siya ng mabuti. Siya ang pinakamalaking puhunan para sa pagangat ng pamilya Fang. Alam mo ba talagang ginawa mo? Hindi ba pwede pausapan ng maayos? Alam mo ba na lahat ng negosyo sa ilalim ng grupo ay na-freeze na? Malapit na mabagrot ang pamilya Pang! Ang bilis ng kilos ni Luting. Susugo siyang mamamakawa sa akin. Walang hiya! Bakit mo sinasaktan ng bata? Sasaktan mo siya! Papatayin mo siya! Tapos na tayong lahat! Samahan kita para magpakita sa kanila! Mr. Lu, narito na mag-ama ng pamilya Fang. Papasukin mo sila. Opo, Mr. Lu. Yang Master Lu! Mr. Lu! Bakit may oras si Mr. Fang na bubisita ngayon? Ngayon, dinala kong anak ko para humingi ng tawad. Bata pang anak ko at hindi pa marunong sa mundo. Kung nasaktan ka niya, Yang Master Lu. Naway ikaw ay magpatawad. Patawad. Baka nagkamali ng akala ng ama ko. Nandito ako para makipag-ayos. Anong pinagsasabi mo? Iniisip mo ba na dahil dinukot mo si Yu Shusin, may panlaban ka na sa akin? Hindi ba sapat yon? Sapat. Sapat na para maglaho ang pamilya Fang. Ibig mong sabihin, wala ka talagang pakialam sa buhay niya? Ano sa tingin mo? Nagkamali ba ako ng basa? Pero malinaw na mahalaga sa kanya ang pusang ligaw na yon. Yang Master Lu, nagkamali ang anak ko sa bagay na ito. Patawarin mo na ang Fang Group. Sa uli, ang Fang Group ay bunga ng dugo at pawis ng ama ko. Alam mo naman ang patakaran ko, Mr. Fang. Kapag nakapag-desisyon na ako, hindi na ako maatras kailanman. Ngayon may konting pag-asa pa ang pamilya Fang. Nasaan siya? Hindi mo ba sinabing wala kang pakialam sa kanya? Ano itong ginagawa mo, Yang Master Lu? Ngayon, wala nang pag-asa ang pamilya Fang. Luting! Huwag ka magpanggap dito. Ang maliit mong kasintahan ay nasa kamay ko pa. Kung maglalakas loob ng saktan ako kahit kunti, pagsisisihan mo ito habang buhay.
Bakit hindi pa sila dumarating? Master? Tito Ben? Masunurin kong alagad. Na-miss mo ba ako? Oo naman, Master. Saan ka ba nagpunta? Hindi mo na ba ako gusto? Umalis ako para hanapin ang katotohanan para sa'yo. Nahanap mo na bang katotohanan? Sabihin mo, Wala nang dapat sabihin. Master. Sa totoo lang, may kasalanan din ako. Isa siya sa mga tao ng pamilya Fang para maagong ari-arian ng pamilya yun ninyo. Sinulong nila ang bahay. Hindi ko akalaing maililigtas kita. Pero ang bagay na ito, anong kinalaman sa iyo, Master? Kasabot yung dating alagad ko. Sabay nilang ginawang pagkakamali. Bumaba ako ng bundok ngayon para linisin ang aking nanay. Sino nang utos sa'yo ng gawin ito? Nahulog ako sa kamay ng blacktail butterfly. Wala akong masasabi. Huwag kang umaasa na may makukuha ka sa akin. Luting, mauubos na ang oras mo. Basta't pabayaan mong pamilya, Fang. Lahat ng proyekto ay makikipagtulungan sa amin. Ibabalik ko sa iyo ang maliit na pusang ligaw na yun. Pakikipagtulungan. Huwag mong isipin na hindi ko alam na may illegal kayong negosyo na pinapatakbo ng palihim. Kung ibibigay ko sa otoridad ang ebidensya ninyong eksperimento sa tao, ano sa tingin mong kahihinat na ng pamilya Fang? Paano mo nalaman ang bagay na yan? Huwag mong kalimutan kaninong teritoryo ang Jiangsheng. Ano naman ngayon? Malapit na mag-alas 12. Naipag-utos ko na. Kapag dumating ang alas 12 at hindi pa ako nakakabalik, mamamatay ang maliit mong pusang gala. Gagamitin ko ang buhay ko para palitan si Young Master ng habang buhay na pighati. Sulit! Sobrang sulit! Kung may mangyari sa kanya kahit kaunti lang, wawasakin ko ang buong kanang Fang! Young Master! Nakabalik na si Miss Yu. Ano? Ano? Hey! Hey! Ano? Mula ngayon, hindi ka na pwedeng mawala sa paningin ko. Pero kailangan ko pang pumasok sa eskwela. Mag-leave ka muna. Basta 24 oras, dapat nasa tabi kita. Pati ba kapag kumain, nagtutoothbrush, naliligo? Kasama rin ako. Summer ka naman. Para nalabas ng lahat ng kinain ko kahapon. Ikaw ay si... Itong master ko, si Master Shai Shanxi. Master? Lumayas ka. Sinong master mo? Huwag mo kong tawagin yan. Master, mabait si Master Lo sa akin. Huwag mo siyang pagalitan. Talaga kapag lumalaki ng babae, hindi na mapipigilan. Kung ganon, dito ka na lang. Master, anong ginagawa mo? Yung tattoo mo. Ito ang siguro ng grupo namin. Ang grupo ninyo. Kayo bang pumatay ng mga magulang ko? Tsak na hindi. Hindi mo samang tao ang master ko. Ang pagkamatay na iyong mga magulang, mas mabuti pang itanong mo sa pamilya Fang. Pamilya Fang? Oo, si Fang dyan ang nag-utos kay Lubin na sunugin ang aming tahanan at ninako pang are-are ng aming pamilya. Ngayon, bumaba ko ng bundok. Ang layunin ko ay alisin ang mga taong taksil sa organisasyon. Sa nakalipas ng 2 taon, nakipagsabutan sila sa pamilya Fang upang patayin ang maraming negosyante at kontrolin ang ekonomiya at teknolohiya. Itong ebidensya ng kanilang mga krimen. Zhang Chan, dalhin mo mga dokumentong ito sa himpilan tungkol sa pamilya Fang. Tapusin na rin natin. Opo,